Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Para sa mga kapatid kong Muslim, mga nakikinig dyan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At para naman sa mga hindi pa Muslim na ating mga viewers natin, nakikinig sa ating lecture, sa mga nais malaman kung ano ang ating pinag-uusapan, ay magandang umaga or hapon kung ikamay na rin sa Pilipinas, diyan hapon alas 2, dito naman alas 9 ng umaga. So, ang ating pag-uusapan ay mga tanda ng tunay na relihiyon. Kinakailangan ating malaman ang tanda kasi ang relihiyon, dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kinakailangan tiyakin natin na ang ating kinabibilangan na relihiyon, ito ay nagmula sa Diyos, sapagkat kapag ito ay nagmula sa Diyos, nakakatiyak ka na yan ay tama. Subalit kung ito ay hindi nagmula sa Diyos, ito ay magiging problemang malaki ng isang taong mayroong paniniwala sa kanyang Diyos. So dito, mayroon tayong mga gagamiting mga palatandaan para nakakatiyak tayo na ating relihiyon na kinabibilangan ay mayroon pag-asa na tayo ay maligtas pagdating sa araw ng paghukom. Ang una dito na mga palatandaan, kinakailangan ito ay lohikal na relihiyon, praktikal, basihan, at tunay na relihiyon. Dito papasok lohikal, praktikal, at saka yung basihan para masabi natin na ang ating kinabibilangan na relihiyon o pananampalataya ay tunay. Una, ang lohikal, kinakailangan ito ay makatwiran at hindi sumasalungat sa kaisipan at talino ng tao. Kaya isipin mo kapatid, isipin natin kung ang ating kinabibilangan na relihiyon ay ito ay sumasalungat sa kaisipan ng tao, nakakatiyak ka na hindi yan tunay na relihiyon at hindi yan nagmula sa Diyos. Ang practical naman ay yung paggamit at naisa sa buhay ng tao. Mayroon ba tayong nababasa na relihiyon o nalalaman na ang kanyang relihiyon ay naisa sa buhay niya kung paano hindi ito kukontra sa kanyang katauhan? Ang basehan naman ito ay ang pagpapatunay ayon sa Quran at Biblia. Kinakailangan, hindi tayo magiging one-sided. Kinakailangan pareho, biblical at Quranic. Lalong-lalo na sa mga tulad natin na tayo ay dating mga Kristiyano, kinakailangan natin ay comparative. Ikukumpara natin ang ating pinanggalingan na pananampalataya dito sa ating kasalukuyang pananampalataya. Unang tanda mga kapatid, nagtuturo ng kaisahan ng Diyos. Yan ang unang tanda. Kapag ang isang relihiyon ay hindi nagtuturo sa kaisahan ng Diyos, sapagkat ayon sa ating lohika, tanungin natin ang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya kung ilan ang Diyos, kanila itong isasagot na katiyakan, nag-iisa lamang. Kaya kapatid, kinakailangan ang ating relihiyon na kinabibilangan para matiyak natin na ito ay tunay, itong palatandaan dapat nagtuturo na iisa lamang ang Diyos na ating sasambahin. Lohikal naman, ang nag-iisang Diyos o nag-iisa ay isa. Iisa lang siya, yung nag-iisa, iisa lang. Ang katuruan ng mga propeta, ayon na rin sa mga pahayagan o kapahayagan ng Diyos.
iisa lamang ang Diyos. Practical naman, iisang Diyos ang tinatawag ng tao sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Kaya mapapansin natin mga kapatid, kapag tayo ay nagugulat, maging nandoon pa tayo sa kabila, wala pa tayo sa Islam, kapag tayo ay nagugulat, nababanggit natin, Diyos ko, o kaya halimbawa mayroon tayong problema. Nababanggit natin yan, Diyos ko. Hindi natin binabanggit na, mga Diyos ko. Likas na sa atin yan. Nasa puso na natin yan ang pagkilala sa Diyos. Ito yung itinanim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso natin na pagkilala sa Kanya. Ngunit ang nagiging problema kapag kaiba ang katuruan ang ating natanggap. Okay, ano ba ang ating basihan para masabi natin na ang reliyong Islam ang iyong tunay? Para masabi natin, para mapatunayan natin ang tanda nito. Narito ating mababasa sa banal na Quran ayon sa 22 verse 33. Ang sabi ng Diyos, okay, ang Diyos mo ay iisang Diyos. Sa Kanya ka lamang, ikaw ay tumalima. Sa Kanya ka lamang, ikaw ay tumalima. At bilang karagdagan, mayroon pa tayong mababasa sa banal na Quran, chapter 6, verse 102 sa banal na Quran. At itong pagkakasabi, siya ang Allah, ang tangi mong Panginoon. Wala ka ng ibang Diyos maliban sa Kanya, ang lumikha ng lahat ng bagay, at sa Kanya ka lamang sumamba. Pangalawang tanda yan. Pangatlo, andi dito pa. Ating mababasa ito sa Quran, chapter 112, verse 1. Ito ang pagkakasabi, ipagbadya, siya si Allah, ang nag-iisa. So, nandito ang batayan ng iyong kinabibilangan na relihiyong kapatid. Kapag ikay Muslim, mayroon kang matibay na batayan, mayroon kang patutuo at patunay. At tingnan din naman natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kasi kinakailangan, alamin din natin kung anong sinasabi. Ang sinasabi ba sa Biblia at saka yung itinuro sa atin ay pareho? Pakinggan natin mga kapatid, mga kabayan. Ayon sa Biblia, sa Juan 17:3, Juan 17:3, John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesus bilang iyong isinugo. Yan ang pagkakasabi ng Biblia. Si Jesus ay isinugo. At bilang karagdagan, atin din ito mababasa sa Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6:4 at saka Marcos 12:29. Itong pagkakasabi pakinggan mo bilang iyong pakinggan mo, pakinggan o Israel, o ikaw ay makilala nila na isang tunay. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon. Sino may sabi dito? Sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, ito ang pagkakasabi sa Marcos 12:29. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon. At maging sa 1 Timoteo 2:5, ito rin pagkakasabi, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao na si Kristo Jesus. At maging ganun din sa Mateo 19:16-17. At itong pagkakasabi, at sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Mayroon isang mabuti at siya ang Diyos. So kung ating pagbabatayan, ang Quran at Biblia, wala silang
pagkakasalungatan. Na ibig sabihin, ang aral nito ay ito rin naman ang aral na ating makikita sa Quran. Bakit nagkaganon? Nung ating panahon na, ito ay nabago. Ang nangyari, sapagkat ibang aral ang nakarating sa atin, mga kababayan, mga kapatid. Pangalawang tanda, tanging ang Diyos ang nagbigay ng pangalan nito at hindi ang tao. Tanging Diyos, hindi pwedeng magpangalan ang kanyang nilikha sa kanyang relihiyon na tunay. Kinakailangan ito, ang Diyos ang nagpahayag ng kanyang relihiyon. Kaya nga ang tao walang karapatan na magtayo na relihiyon. Bakit? Pagkat dito, sa makatuwid sa kanya mismo nagmula ang pangalan. Hindi po pwede ang tao ang magpangalan ng kanyang relihiyon. Kaya kailangan kung sinong nagtatag, siya ang magbibigay ng pangalan. At practical din naman, ang pangalan ito ay makatotohanan at naisa sa buhay ng tao. Makatotohanan. Okay, ano ang basihan natin para masabi na nasa matuwid na tanda ang ating relihiyon, mga palatandaan? Okay, ayon sa banal na Quran, atin ito mababasa, chapter 3, verse 19, itong pagkakasabi. Katotohanan, sabi niya, ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay al-Islam. At ito pa, bilang karagdagan, chapter 3, verse 85 sa banal na Quran, at ang sabi dito, sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo. Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Napakalinaw ng pagkakabanggit. Napakalinaw ng pagkakabanggit sa banal na Quran. Sa Biblia ba, mayroon? Nakakalungkot, walang binanggit sa Biblia. Walang binanggit sa pangalan ng Diyos o relihiyon sa Biblia. Kaya ang nangyari tuloy sa mga taong naligaw na paiba ng aral ay nagkanya-kanya ng gawa ng relihiyon. Okay, pangatlong basihan, kinakailangan ito ganap na paraan ng pamumuhay ng tao. Kinakailangan ganap na hindi ito kukontra. Okay, ano naman ang ating basihan? Ito ay lohikal. Okay, sapagkat ang Diyos ay ganap at sakdal, nararapat lamang na ang kanyang relihiyon ay handog sa sanlibutan ay ganap. Ibig sabihin, kompleto. Wala ka nang hahanapin pa. Practical, ito ay sumasaklaw sa kabuuan ng buhay ng tao. Kapwa nagtataglay ng pamanampalataya at paggawa. Sumasaklaw sa pagsamba, pangsariling kilos at asal, gayon din naman ang panglipunang alituntunin at mga batas, maging yaon ay politikal, pangkabuhayan, pangpamilya, kriminal at sibil, at kung kaya't ang tunay na relihiyon ay hindi kailanman hiwalay sa Estado, sapagkat ito ay ganap sa alinmang sulok ng buhay. Mapapansin natin, mga kapatid, mapapansin natin, walang relihiyon sa ibabaw ng kalupaan. At the same time, pwede siyang maging relihiyon at pwede siya maging batas ng lipunan. Bakit kaya sa mga ibang relihiyon? Maliban lamang sa Islam. Bakit ganon? Kasi ang iba na mga relihiyon ay kapag isinabuhay nila sa lipunan, ito ay kukontra. Bakit ang Islam ay hindi kumukontra? Iyon ang pagpapatunay na ang Islam na relihiyon ay applicable sa lahat ng oras,
sa lahat ng panahon. Saklaw dito ang lahat ng ating pamumuhay dito sa kalupaan. Hanggat andi dito pa tayo. Kasama na doon ang mga pagsamba, pakikipagkaibigan, trabaho, lahat ng bagay-bagay. Ito ay sumasaklaw. Ano naman ang basihan natin? Mayroon ba itong binanggit sa banal na Quran ng malinaw? Ito ating tingnan sa banal na Quran. Ating mababasa ito sa Surah Al-Imran, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85. Ang sabi dito sa Arabic, okay, sa araw na ito ay aking binigyan ganap o lubos na katuparan ng inyong relihiyon para sa inyo. Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Na itong pagkakasabi sa Arabic, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakumul Islam madina. Iyan ang pagkakasabi sa Arabic na isinalin ko sa Tagalog. Sa Biblia, wala tayong makikita o mababasa na binanggit. Sa katunayan, ang Islam ay hindi naghihiwalay sa estado at relihiyon, sapagkat taglay nito ang panglipunang alituntunin at sagradong batas mula sa Diyos. Halimbawa na lang dito ang Sharia. Ito ay batas na sumasaklaw sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, pang-apat na tanda ng pagiging tunay ang iyong relihiyon. Dapat ganap itong ipinahitutupad ang lahat ng ipinag-uutos at ipinagbabawal ng Diyos. Kung ang relihiyon na kinabibilangan ng isang tao ay hindi nagtuturo at hindi nagbabawal sa mga pinagbabawal ng Diyos, ibig sabihin ito ay hindi nagmula sa Diyos. Kaya ang iyong mga gawa ay magiging walang saysay. Okay, ang lohikal nito, ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos ay mabuti at ang lahat ng kanyang ipinagbabawal ay masama. Sapagkat nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mabuti sa kanyang mga nilikha at kung ano ang nakakasama sa kanyang mga nilikha. Kaya ito ay kanyang ipinagbawal sa pamamagitan ng kanyang mga kapahayagan at ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktikal. Ito ay nagpapatupad sa lahat ng kautusan ng Diyos. Ipinag-uutos nito ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos at ipinagbabawal ang lahat ng kanyang ipinagbabawal. Halimbawa na lang, ang pagkain ng baboy, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga Muslim at pag-inom ng alak sapagkat ito ay hindi mabuti sa kalusugan ng tao. Subalit sa ating kinabilangan na relihiyon, sa ating pinanggalingan na relihiyon, hindi ito mahigpit na ipinagbabawal. Samantala, sa Islam, mahigpit ang pagbabawal dito. Kaya wala tayong makikita sa mga Muslim country na mayroon mga piggery. Tulad sa Saudi Arabia, wala ka makikita ditong piggery. Wala ka makikita dito ng pabrika ng alak. Sapagkat yan ay pinagbabawal. Lahat ng nakakasira sa tao, ito ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya dapat ipagbawal din ng iyong relihiyon na kinabibilangan. Okay? Ito ang basihan natin na ating mababasa sa banal na Quran. Ito ang pagkakasabi. Chapter 5, verse 3, Surah Al-Ma'idah, chapter 2, verse 173. Ito ang pagkakasabi, ang ipinagbabawal sa inyo bilang pagkain ay ang mga maita. Ito yung mga patay na hayop na hindi dumaan sa pagkatay. At kasama na doon ang dugo, laman ng baboy. Malinaw sa atin.
Kaya kung mayroong Muslim na kumain, alam niyang bawal yan, nasa kanya na yon. Bawal. Kinakailangan sundin natin kapag sinabi ng Diyos na bawal. Sapagkat siya ang nakakaalam para sa atin kung ano dapat natin kainin at ano dapat natin inumin. Okay. Sa Biblia naman, mayroon ba itong ipinag-uutos? Mayroon dito tayo mababasa sa Lumang Tipan, sa Leviticus 11, 7 hanggang 8. Atin ito mababasa. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak at hindi ngumunguya, ay marumi ito sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, nihahawakan. Marumi ang mga iyan para sa inyo. Na malinaw ha, sa Biblia. At ganun din naman nasusulat din sa Deuteronomo 14:3 hanggang 8. Deuteronomo 14:3 hanggang 8. Itong pagkakasabi, ang baboy, huwag kayong kakain ng mga iyan, sapagkat iyan ay karumal-dumal. At ang ginamit na wika ay karumal-dumal, nangangahulugan na pinakamarumi sa lahat ng marumi. At mayroon pa karagdagan dito sa Isaiah 65:1-4 at sa Isaiah 66:15-17. Ulitin ko Isaiah 65:1-4 at Isaiah 66:15-17. Isa sa mga paparusahan ng Diyos ay yaong mga nagsisikain ng baboy. Malinaw pala sa Biblia. Sinabi pala ng Biblia na ang kakain ng baboy o yung mga kumakain ng baboy ay paparusahan ng Diyos. Ay bakit kumakain ang mga kapatid nating Kristiyano? Sa anong dahilan? Sa dahilan, hindi sa kanila itinuro. Hindi sa kanila itinuro. Sapagkat kung ito'y itinuro sa mga Kristiyano at sila'y kumain, ibig sabihin sila ay suwail. Ngunit ito ay itinago sa atin. Maging nung tayo mga Kristiyano pa, hindi natin ito narinig sa mga pare at pastor. Uy, huwag kang kumain dyan. Sapagkat yan ay marumi, karumal-dumal. Mabuti pa mga doktor. Sasabihan ka, uy, huwag kayong kumain yan sapagkat tataas ang inyong high blood, magkakaroon kayo ng kolesterol na mataas at maaatake kayo. Ang doktor pa sa medical sila karoon pa ng samantala ang salita ng Diyos na mismo mas higit pa sa mga doktor nakakaalam ang Diyos, bakit hindi tinuro sa atin? Sa anong dahilan kaya? Bakit itinago ito? Yan ang katanungan na dapat sagutin ng ating mga mangangaral o magigiting na mangangaral sa Christianity or sa ibang relihiyon, hindi lang sa Christianity, sa ibang relihiyon. Sa katunayan, sa modern science, mayroon mga sakit nakukuha dito sa pagkain ng baboy. Napakarami yan, sapagkat ito ay naglalaman ng mga kolesterol na mataas na kolesterol na nagpapataas ng ating high blood at nagsasarado sa ating mga arteries. Subhanallah. Napakalinaw. Modern science, mga doktor. At dito ang karne ng hayop na ito ng baboy ay nagdudulot ng kanser sa colon, rectum, prostate, and blood. At nagkakaroon din ito ng mga obesity at kabilang na doon ang mga sakit na mahirap gamutin. At ang mga kumakain pa nito ay nagkakaroon pa ng mga allergy, nagkakaroon ng mga stomach ulcer. Subhanallah. Bakit kinakain pa ito ng tao? Nilikha ito ng Diyos, hindi para kainin ng tao. Ito ay pagkain ng mga hayop na mababangis, hindi para sa mga tao
sapagkat ito nga ay marumi. Subhanallah. At dito, makikita natin, ano ang basihan dito na atin mababasa sa banal na Quran? Katulad ng pag-inom ng alak na ipinagbabawal sa mga Muslim. Pero mayroon tayong maririnig ng mga Muslim na umiinom. Subalit karamihan sa mga umiinom na mga ganitong nakakalasing or nakakapagpabago ng ating utak, sila yung mga Muslim na mga suwail at kulang ng kaalaman. Sapagkat kapag ang isang Muslim nagsasala ka 5 times a day, hindi mo gagawin yan. Sapagkat ang iyong sala ay hindi tatanggapin sa loob ng ilan bro? 40 nights o 40 days na sala mo, hindi tatanggapin kapag ikaw ay uminom ng alak. Ito ang basihan natin sa banal na Quran na ating mababasa sa Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 90. Ang sabi dito, o kayong nananampalataya, ang nakakalasing na alak ay kasuklam-suklam at mga panlinlang upakana ni Satanas, kung kaya't iwasan ito upang kayo ay mangagsipagtagumpay. Ito pala'y pakana pala ni Satanas. Sapagkat kapag ang tao nalalasing, kapag nababago ang ating utak, ikaw ay nakakagawa ng krimen na hindi mo namamalayan at hindi lang bastang krimen, kundi mabigat na krimen. Kaya makikita natin sa atin, may mga narerep na mga bata na minsan wala pa sa tamang edad, mga 3 taon o 2 taon narerep, nakakapatay ng kanyang nanay o kapatid o anak o anumang mga krimen na mabibigat sa dahilan ang kanilang utak ay nasira dahil sa alak o kaya naman ay sa drugs. Sapagkat ayon sa Islam, kapag halimbawa, hindi lang sa Islam, maging sa science, na kapag ang tao pala uminom ng alak, ang kanyang utak ay lumiliit. Lumiliit. Kaya nagkakaroon siya, humihiram siya ng pagiging siraulo, nasisira ang kanyang ulo. Dahil walang sinumang matinong pag-iisip ang makakagawa na mabigat na krimen. Okay, ayon sa Biblia, tingnan naman natin ang Biblia. Ang sabi dito sa Leviticus 10:9 hanggang 10, Leviticus 10, 9 hanggang 10, at huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming matapang, baka kayo mamatay. Ang utos na ito ay panghabang panahon at dapat sundin ng inyong lahi. Hindi lang naman pala ito kapanahon panghabang panahon. It meant to say, yan ang kautusan hanggang sa dulo ng panahon, hanggat ang tao ay nabubuhay. Kinakailangan natin iwasan. At bilang karagdagan dito sa Kawikaan 21, Kawikaan chapter 20 verse 1, ang sabi dito, ang alak ay nagpapababa ng dangal ng tao, kaya isang kaululan ang pagpapakalulong dito. Nagpapababa ng dangal ng tao. Nawawala ang iyong pagiging matino. Nagiging bastos o kaya'y kung ano-anong pinaggagawa mo kapag ikay nalalasing, maging babae ka man o lalaki. At ito ganun din sa Epeso 5:18. Sa Epeso 5:18, ang sabi dito, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. At ganun din sa Tito 2:3, huwag mailig sa alak. Nandito naman pala sa Biblia. Bakit pagdating sa ating, lalong-lalo na sa ating kakristyanuhan, karamihan mga lasinggero, babae, lalaki, ginagawa na lamang nila itong parang libangan. Subhanallah. Ay napakalinaw naman pala dito sa Biblia ang pag-inom ng alak. Bakit ito hindi tinuturo sa atin? Ba't hindi tinuro? Kaya makikita mo sa atin sa Pilipinas,
umagang-umaga. Hawak ay buti. Inuumaga mula sa mga beer house, sa mga inuman kung saan-saan, inuuna muna ang mga bisyo bago ang pamilya. Nakakainom, nakakabili ng alak, pero ang kanyang pamilya hindi mabilhan ng ulam na masarap. Subhanallah. Nakakalungkot, kapatid. Nakakalungkot na bakit nagkaganon? Bakit ang makakristyanuhan sa pangkalahatan? Bakit ganon? Hindi sila naging aware pagdating sa mga bisyo na ito na alam naman nila na susulat din pala sa Biblia. Ngunit ang nakakalungkot dito, mismo kasi ang mga ngaral ay nasa kanila nagsisimula. Sa mga Muslim, unahin mo muna ang iyong pangangaral, unahin muna sarili mong baguhin mo bago mo ipangaral sa iba. Kasi nangangaral halimbawa ang isang tao, isang Muslim, tapos pagdating halimbawa, gumagawa naman siya ng mga bawal, lalong-lalo na pagkain na may pinagbabawal at saka pag-inom ng pinagbabawal. So sa Islam, no, di pwede. Kinakailangan, una muna, ang mangangaral na magturo sa kanya sarili, turuan niya, bago niya ituro ito sa iba para magkaroon ng magandang tawag nito, magandang impact nito. Alhamdulillah. Okay. Bakit ipinagbabawal ng Diyos ang alak? Ha? Anong dahilan? Mga kapatid, ang alak ay maraming pinanggagalingan na sakit. Liver disease kasama dito. Tapos yung ating lahat napakarami ang nakukuha na sakit ng alak. At ganun din sa mga mahabang nakakasira ito ng ng mga liver cells. Yung mga natin, at saka yung nakakamatay ito ng ating nadadamage. At resulta ito ang pagkakaroon ng tawag nito yung red iron compound. Subhanallah. At corpuscles is kapag katapos yung chemical into other compounds which may deposited in the skin, turning it browns in color. Nagiging bronze in color, naninilaw dahil ang atay natin ay nasusunog hanggang sa dumarating minsan ang mga mabibigat na mga krimen, rapes, murder, car accident. Nandiyan yan ang dahilan ng alak. Kaya yan ay kung mawawala sa Pilipinas o kaya naman ay makukontrol ang krimen sa Pilipinas ay mababawasan. Subalit, kapag hindi na kontrol, lalong lumalala ang krimen. Nawawala na ang tao sa katinuan, nagkatinginan lang, nagpapatayan. Wala na ang pagpapasinsya, wala na ang pagtitimpa sa sarili. Bakit? Dahilan ay sira ang kanyang utak. Ang namumutawi sa kanyang utak, ang bulong ni Satan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang krimen sa mga lugar na hindi pinagbabawal ang alak. E sa Saudi Arabia, mayroon din naman dito mga krimen at nakakapasok dito ang alak din, ay yung drugs. Mayroon dito drugs na nagdadala dito ang mga ibang lahi. At makikita natin ng ating mga kabayan sapagkat lagi sila nasanay sila sa atin ng mga bisyo. Pagpunta mo ng kulungan, makikita mo, nagpakakulong ang mga kababayan natin. Nang dahil sa alak, nang dahil sa drugs. So kapag halimbawa ang isang tao na kulong, ang pinakamababang dito niyan, 5 years ang iyong sentensya. Nagtratrabaho ka para sa pamilya mo. Ngayon pag nakulong ka, ano ngayon ang kakainin ng pamilya mo? Ang pangarap ng anak mo ay nasira. Sinira mo na ang sarili mo, idinamay mo pa ang pamilya mo. So yun ang naging problema sa alak, sa mga bisyo na yan. Kaya minsan, naiiyak sila. Sabi ko,
wala nang magagawa tayo, nandiyan na, kaya paglabas ninyo, baguhin na ninyo ang inyong pamumuhay. Isabuhay ninyo ang Islam. Sapagkat kapag naisabuhay mo ang Islam, kailanman hindi ka makakagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang nagiging problema. Dahil nga sa nawawala na ang aral sa Islam, ang ilang may mga Muslim na umiinom din, nakukulong din sa kulungan, nabubuto sa kulungan. At sabi ko sa kanila, ikaw ba'y Muslim? Nagsasala ka ba? Ibig sabihin, kapag hindi ka nagsala, ikaw ay makakagawa ng mga bisyo na makakasira sa iyong katauhan. Kaya kinakailangan maging wais tayo. Iwasan natin ang mga pinagbabawal ng Diyos para nakakatiyak tayo ng ating tinatahak na landas ay matuwid. Ang Islam lamang sa balat ng lupa na ito na relihiyon ang nagbabawal sa lahat ng mga pinagbabawal ng Diyos at nag-uutos sa mga pinag-uutos ng Diyos. Ano sabi ng propeta dito sa sa pagtungkol naman sa tinatawag na hijab or lambong, kumbaga sa Ang sabi dito, o kayong propeta, sabihin mo sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak na babae at sa mga manampalatayang kabaihan na nararapat silang maglambong at magsuot ng hindi nakakaakit. Yan ay higit na makabubuti upang sa gayon sila ay makilala at hindi gambalahin ang Allah ang mapagpatawad ang mahabagin. Kaya mapapansin natin kapatid sa Pilipinas, mataas ang krimen patungkol sa sa mga nababastos na kababaihan, sa mga naririp na kababaihan. Bakit? Sapagkat hindi sila naglalambong o naglalagay ng abaya. Ang abaya ito ay takip mo para hindi ka mabastos, para hindi ka gambalahin, para irespeto ka. Kaya dito, wala ka makikita dito na halimbawa ang kababaihan na, subhanallah, mga foreigner lamang ang nagsusuot dito ng ganon. Sa ngayon kasi, hindi na sila masyadong mahigpit dito pagdating sa mga abaya. Nangunguna dyan yung ating kababayan, mga kababayan natin. Naglalakad sa kalsada na hindi na nakaabaya, nakaano na lang, mahigpit pa sa katawan ang kailang kasuutan. So dyan sa atin naman, ang lakas na ng loob maglakad. Nakatupis sa mga beach. Kaya siyempre ang tao, lalo-lalo ng kalalakihan, likas na sa atin yan na tayo natutokso sapagkat ang satanas ay lagi nag-ano sa atin, nag-uudyok, nakakagawa ang tao ng kasalanan. Ang pagtingin lang natin sa kababaihan na mayroong pagnanasa, kasalanan na yun. So paano ka hindi titingin kung nakikita mo ang bundok niya, kitang-kita na. Dahil nga sa walang takip. Subhanallah. Kaya kinakailangan ang kababaihan dapat iligpit nila ang kanilang alindog. At sa kanilamang mga kababaihan, sa kanilamang yan ipakita, sa kanilang mga asawa, walang problema. Magtanggal sila pag nandoon sila sa kanilang kwarto. Pero sa badla, sa public, dapat itinatago yan. Tinatakpan mo. Walang katulad yan sa ginto. Sige nga ang ginto, ilantad mo. Maraming magnanasa niyan. Kaya nga ang ginto itinatago dahil ang ginto ay mahalaga. So ganun din sa Islam, ang kababaihan ay napakahalaga sapagkat sila ay larawan ng ating ina na dapat sila ay igalang, irespeto. Kaya dito sa pagdating sa pilahan, hindi sila pumipila kababaihan. Nauuna sila sa unahan. Pa sa mga bangko, punta ka ng bangko, sa mga hindi sila pumipila. Binibigyan sila ng importansya sapagkat sila ay kababaihan, hindi tulad sa atin. Okay, mayroon pa dito karagdagan, mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 24, verse 31. At itong pagkakasabi, at sabihin mo, Muhammad, sa mga babaeng nananampalataya na ibaba nila ang kanilang paningin at pangalagaan nila ang kanilang puri
at huwag nilang ilantad o ilahad ang kanilang gayak, maliban sa nakalitaw at balutin nila ang kanilang katawan, at huwag nilang ipakita ang kanilang kagandahan, maliban lamang sa kanilang asawa. Ito yung pagkakasabi. Sa asawa lamang. Sa asawa mo lamang ipapakita ang iyong kagandahan kung ikay babae. Dito, nangyayari sa atin. Dito sa social media. Subhanallah. Para mapansin lamang kung anong pinagagagawa. Minsan nagtatanggal ang kanilang panty. Para lamang mapansin, maraming manood. Anong klaseng kababaihan yan? Gaganahan ka bang asawahin mo pa yung mga ganyan? Mga klaseng babae, mababang puri. So, subhanallah, nakakalungkot. Ipinaglalabladan na ang kanilang alindog. Samantala, sabi ng Quran, balutin ninyo ang inyong kagandahan. At pakita lamang ninyo sa inyong mga asawa. At tunay nga naman. At tingnan naman natin sa Biblia. Ano ba sinasabi ng Biblia sa mga taga-Korinto 11, chapter 11, verse 6. Chapter 11, verse 6, ang sabi dito, sapagkat kung ang babae ay walang lambong ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang paggupit or paggupit o paahit, ay maglambong siya. Ito pagkakasabi dito. At ganoon din naman sa Genesis 24:65 at 1 Corinto 11:5. Yan ang pagkakasabi. Malinaw. Kung ayaw mo, halimbawa maglambong, sabi ng Biblia, magpaahit ka. So kung kahiya-hiya sa'yo magpaahit, ay di maglambong ka. Malinaw naman eh. Dahil bakit? Kasi ang babae, kapag wala, ay halimbawa, pag wala silang buhok, magnanais ka pa ba kaya? Magnanasa ka pa ba sa babae? Pag nakita mo wala siyang walang buhok, kalbo siya, hindi ka magnanasa. Pero kapag nakita mo ang buhok niya nakalugay, magnanasa ka. Kaya nga dito, pinatatakpan ang buhok, maglambong, magtalukbong, at ganun din, kasama ang katawan, balutin, para hindi nalalantad ang alindog. Sapagkat ang kababaihan, kaiba sila sa ating kalalakihan, ang kanilang katawan. So, kinakailangan ay gagamitin nila dapat ang tamang aral na nasa Biblia. Ngunit bakit pagkaganon? Sapagkat nga, ayon nga sa, hindi sa kanila itinuro. O sa atin, kasama tayo noon, alhamdulillah. Okay, pang-anim na tanda. Dapat ito ang tanging daan ng mga propeta. Dapat ito yung tanging daan ng mga propeta. Para nakakatiyak ka na ito ang tama. Ano ang lohikal nito? So okay, ang mga propeta ay isinugo ng Diyos o Allah subhanahu wa ta'ala na may isang mensahe at isang relihiyon. Magkagayon, ang kanilang daan ay iisa. Iisa lamang ang mga propeta. Isa ang kanilang daan patungkol sa pagsamba ng Diyos at isa ang kanilang relihiyon at isa lamang ang kanilang sinasamba ng Diyos. Wala tayong marinig na propeta maging sa mga naunang kasulatan na nagtayo ng relihiyon na kung tutuusin, may karapatan silang magtayo dahil silang mas higit nakakaalam kaysa sa atin. Ay bakit sa atin ngayon naglipa na ang mga relihiyon? At lahat nag-claim na sila ang tama. At mayroon mga bagong tatag na relihiyon. Mayroon dyan, 1940s. Subhanallah. Mga relihiyon na ginawa ng tao. At na nangyari dito sa mga relihiyon ito, naghihilaan sila. Halika, lipat ka dito sapagkat dito mas marami, mas masaya. Subhanallah. At kapag tinanong mo, tama ba yung relihiyon mo? Opo, tama ito. Dito ka na. Nagtuturo ito ng kabutihan. Aba,
Walang relihiyon na nagtuturo ng kasamaan. Puro kabutihan ang tinuturo yan. Pero hindi ibig sabihin kapag ang relihiyon ay nagtuturo ng kabutihan, tama. Kinakailangan ang iyong relihiyon na kinabibilangan ay ito yung relihiyon o ginagawa ng mga propeta. Sino-sino ito mga propeta natin, kilala natin? Magbagkit tayo ng mga ibang propeta na mga itong ating kilala. Sino yan? Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus at Muhammad. So kung katulad ang ating relihiyon, sa kanila, nakakatiyak tayo na ito yung palatandaan na tayo ay nasa tamang pananampalataya, nasa tamang relihiyon, at tamang Diyos na ating sinasamba. At nakakatiyak tayo na ang ating mga gawa ay tatanggapin dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sila ipinadala ng Diyos upang ituro sa atin kung nasaan ang Diyos, sino ang Diyos, paano natin sambahin ang Diyos. Pero kung kaiba ang itinuro sa atin ay ang Diyos nagkatawan tao, subhanallah, ang Diyos nagkaanak, mahirap yun kapatid. Hindi matanggap sa luhi ka ng talino ng tao na ang iyong Diyos ay ipapanganak ng tao at ang Diyos naman ay magkakatawan tao sa anong dahilan? Sa anong dahilan na Diyos dapat magkatawan tao? Kung naniniwala tayo ng ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi niya na kinakailangan magkatawan tao. Kaya nga siya nagpadala ng mga propeta. Bukod sa mga propeta na yan, pinagkalooban din sila ng mga kasulatan para mayroon silang magagamit na aral o ituturo sa kanilang nasasakupan kung saan sila na henerasyon ipinadala. Bawat henerasyon nagpapadala ang Diyos ng propeta at kapahayagan. Dahil sa tuwi na mawawala ang propeta, ang tao ay naliligaw. Patuloy na nagpapadala ang Diyos hanggang sa dumating kay Propeta Muhammad SAW, ang huling propeta na kanyang ipinadala, at sa kanya na rin ipinadala ang huling kapahayagan. Kaya kung naiiba ang ating relihiyon o ang relihiyon ng tao sa relihiyon ay pinamuhay ng mga propeta, delikado ang kanyang kahahantungan. Kung ang mundo na ito ay hirap ang kanyang dinanas, mas higit na hirap ang dadanasin ng tao na yan sa kabilang buhay, sapagkat doon buhay na walang hanggan, mananatili sila sa impyernong apoy. Kinakailangan maging wais tayo. Practical. Ang nag-iisang relihiyon na ito ay ang kanilang sinasabuhay at itinuturo sa tao. Ang pagsunod sa mga katuruan nito ay pagsunod sa mga yapak ng bawat propeta tungo sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ganun dapat. Isinasabuhay. Hindi lamang isinasalita. I love you, Papa Jesus. Paano kasi mag-I love you, Papa Jesus? Si Jesus hindi naman naging Kristiyano. Hindi naman sinabi ni Jesus na, I love you, may sarili ko. Ba't mo gagawin yun? Ang pagmamahal ay hindi binibigkas. Isabuhay natin, isabuhay mo. Sundin mo ang kanyang pinag-uutos. At sundin mo rin ang kanyang pinagbabawal. Dahil siya ang representative na mula sa Diyos. Nakakatiyak ka na kapag ang turo ni Jesus ang nasunod mo, tama ka. Pero kung ikaw ay sumamba kay Jesus, sumamba ka kay Nazareno, sumamba ka kay Maria, sumamba ka kay Manawag, kapatid, ngayon pa lang mag-isip na tayo. Mag-isip na. Dahil kapag inabutan ng kamatayan ang tao na yan, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi ganoon, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng angkop na pagkatakot at huwag niyong hayaan na kayo ay mamatay ng hindi
nasa loob ng Islam bilang Muslim. Allahu Akbar. Napakalinaw ng babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng ating Diyos na ating sinasamba. Alhamdulillah. Okay, ano naman ang basihan natin? So dito ating mababasa sa banal na Quran, chapter 42, verse 13, siya ay nagsabi, siya si Allah ang nagtakda sa inyo ng inyong relihiyon, Islam, malinaw, na kanyang itinakda o ipinag-utos kay Noah, at gayon din ang aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Moses, at Jesus. Napakalinaw naman pala eh. Sa banal na Quran, chapter 42, verse 13. At mayroon pa dito karagdagan. Quran chapter 22, verse 78, itong pagkakasabi, ito ang relihiyon ng inyong amang si Abraham, ang Islam. Allahu Akbar. Ito ang relihiyon ng iyong amang si Abraham ay ang Islam. Siya si Allah ang nagbigay sa inyo ng katawagang Muslim. Allahu Akbar. Si Allah pala ang nagsabi na ikaw ay Muslim. Na magkatulad, maging noon at maging ngayon, upang ang sugo na si Muhammad ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa sangkatauhan. Allahu Akbar! Pag tinawag ka pala ni Allah, ang nagpangalan sa iyo pala si Allah na ikaw ay Muslim at ang iyong relihiyon ay katulad ni Abraham, Moses, David at Jesus. Allahu Akbar. Ano naman ang sinabi ng Biblia? Para hindi naman tayo unfair. Kailangan fair. Pantay. Ano sabi ng Biblia? Ang Biblia ay walang sinasabi hinggil sa bagay na ito. Subalit kung ating susuriin ng mga ginawa at itinuro ng mga propeta ayon sa Biblia, ang mga ito ay ganap na pagsunod sa mga utusan ng Diyos at pagsuko sa kanilang kalooban. Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya kapatid, payo ko sa mga mahihina pa ang iman, kulang pa sa kaalaman sa kanyang reliyong Islam, kinakailangan nating aralin ang Islam sapagkat ang Islam ay obligado. Obligado na magkaroon ka ng kaalaman, babae man o lalaki, ipinag-uutos sa atin. Sapagkat kapag wala tayong kaalaman sa ating pananampalatayang Islam, magiging walang saysay. Makakagawa tayo ng mabibigat na mga krimen, mabibigat na mga kasalanan na hindi minsan natin namamalayan sa dahilang tayo ay mangmang. Ito yung ating mga kinamulatan na relihiyon, ginawa tayong mangmang. Paano ba sumamba ang mga propeta? Kinakailangan malaman natin kung paano sila sumamba ayon sa Biblia at ayon din naman sa Quran. Kinakailangan hindi sila magkasalungat ng mga propeta. Okay, ang sabi dito sa banal na Quran, chapter 22, verse 77, chapter 22, verse 77, O kayong sumasampalataya, magsiyukod kayo at magpatira pa sa inyong Panginoon at gumawa kayo ng mabuti upang kayo ay magtagumpay. Magyuko pala at magpatira pa. Sabi ng Quran. Ano naman sinasabi ng Biblia? Kinakailangan, alamin din natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga propeta, lalong-lalo na ang ating pinakamamahal na si Abraham, na dito nang galing ang lahi ni Propeta Muhammad SAW at dito na silang dalawa ni Jesus, dito nang galing sa kanyang dalawang anak na si Propeta Ismail at si Propeta Isaac. Ano sinasabi? Okay. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Nagpatira pa naman pala eh. Hindi naman pala nang urus. Hindi man pala sumayaw. Hindi pala naggitara at hindi umiyak.
nagpatira pa. Allahu Akbar. Ay si Moses, paano magdasal? Tingnan naman natin sa mga bilang 20, chapter 20, verse 6. At si Moses at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan o kapuluan at nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangagpatira pa ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumutang or lumitaw sa kanila. Nagpatira pa din pala si Moses. Nagsudyod sa Arabic. Ay si Jesus, paano rin ba siya nagdarasal? Nung siya ipapako daw, sabi ng mga Kristiyano, ipapako daw si Jesus, nung siya huhulihin na. Anong pagkakasabi ng banal na kasulatan? Ayon sa Mateo, sa Bagong Tipan, Mateo 26:39, at lumakad si Jesus sa dako pa roon, at siya ay nagpatira pa at nanalangin. Nanalangin pala at nagpatira pa si Jesus. Kung paano nagpatira pa si Propeta Abraham, si Propeta Moses, at ganoon din naman si Jesus, nagpatira pa din. At dito naman, si Elias ay nagpatira pa din sa unang hari, 18:42. At si Elias ay umahon sa taluktok ng Carmelo, at siya ay yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Nagsudyod din pala si Elias. Allahu Akbar. So, walang pagkakaiba, kapatid. Hindi pala si Propeta Muhammad SAW ang unang taong nagdasal o nagsumamba sa Diyos na nagpatira pa. Hindi pala siya ang unang nagpatira pa. Yung mayroon pala mga nauna, ang ibig sabihin, ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW ay ipinagpatuloy lamang ang mga aral na nawala ng mga propeta. Sa bawat kapag ang propeta ay nawawala, ang mga sumunod niya ay naliligaw. Saka naman uli, nakita ng Diyos, naliligaw naman ang tao, nagpapadala naman siya ng propeta upang ibalik ang tamang katuruan ng propetang nawala. Katulad halimbawa ni Abraham, nung mawala si Abraham, ang tao naligaw. Ngayon, nagpadala ulit ng banal ng propeta ang Diyos kay Moses. Ibinalik yung aral ni Abraham. Nung nawala na si Moses, ay 40 days and 40 days lang si Moses. Pagbalik niya ang kanyang mga tao, gumawa na ng ginto na baka. At yun ang sinamba. Kaya nagpadala uli, nung mawala na si Moses, ang tao naligaw, nagpadala uli ang Diyos ng propeta sa katauhan ni David. Ganon din naman, nung nawala na si David, naligaw na naman ang tao hanggang sa ipadala si Propeta Isa or Jesus. At sa kanong kapanahonan ni Jesus, walang sumasamba kay Jesus. Wala namang Kristiyano nung kanyang panahon. Ang salitang Kristiyano, hindi naman narinig ni Jesus. Hanggang sa ang tao, nung wala na si Jesus, sinamba naman si Jesus. Yan ang problema. Kaya pinadala si Propeta Muhammad SAW upang ibalik ang aral na nawala ni Jesus. So sa makatuwid, itong mga propeta ay ipinagpapatuloy lamang ang mga aral na nawawala. Allahu Akbar. Kaya kapatid, napakapalad natin na pabilang tayo sa pinatnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam. Napalad tayo. Kaya kapatid, bilang Muslim, lalong-lalo na sa mga bagong Muslim, aralin natin ito. Sapagkat ito ay applicable sa lahat ng panahon ng Islam. Walang itong pagkaluma. Sapagkat ang batas nito ay nagmula sa nag-iisang Diyos. Alam niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kumpleto ang kanya ibinigay na batas. Ang batas niya ay hindi kukontra sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kontra ang Islam. Hindi ibig sabihin itong Islam nung kapanahon ni Propeta Adam, Islam na ang kanyang isinasabuhay.
Ang pamumuhay niya Islam na. Wala siyang pagbabago. Hanggang sa dumating sa huling tao na namubuhay sa mundo na ito, isabuhay niya ang Islam. Hindi ito masabihin na luluma. Sapagkat alam ng Diyos. Ang akala kasi nila, pag nag-Muslim ka, ikaw ay magiging isa ka halimbawa, lalong-lalo sa kanlakihan, sabi nila, pag nag-Muslim ka, ang dadaming asawa mo. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Hindi naman sa atin ipinag-uutos na mag-asawa ka ng marami. Subalit, ito yung pinapahintulutan ka lamang bilang lalaki. Dahil alam ng Diyos, tayong kalalakihan na kaiba sa babae. Iba tayo. Ang ating kumbaga ang ating pag-uugali iba sa babae. Kaya hindi yan. Wala naman pinagbawalan Diyos mag-asawa ka na higit sa isa sa mga propeta nga eh. Lalo na si Solomon, ang daming asawa. 1,000 ang asawa. So bakit natin kukontrahin ang Diyos? Kukusyonin natin ang Diyos. Dahil bakit? Di ba natin napapansin na sabi ni Propeta Muhammad SAW, darating ang panahon, isang lalaki ay magiging 50 ang babae. Biruin mo, ang lami. Isang lalaki lang, 50 babae. Eh kung halimbawa, sa panahong yun, isa lang ang asawa mo, ilan na magiging bakante? 49. So ano mangyayari sa 49 na ito? Eh gusto rin nilang magkaasawa, gusto rin magkaanak. Magyayari sa kanila, magiging pukpok, magiging kabit. Ganyan nangyayari sa atin sa Pilipinas. Yan. Pinupulaan nila mga Muslim. Muslim na yan. Mag-aasawa ng marami yan. Samantala hanggang 4 lang tayo. Pero mabigat na kondisyon yan. Ang 4 na asawa. Bibihira lamang yan sa 1 milyong Muslim. Bibihira lang yan ang makapag-asawa ng 4. Mahirap ang pag-aasawa ng higit sa isa. Sa totoo lang. Mayroon mga 2, ganun. Pero yung 4, mahirap na responsibilidad yun. Mahirap ang kondisyon. Kinakailangan, ipatayo mo ng mga bahay yan. Kung mayroong isang bayang isa, kinakailangan para pareho yan. E samantala sa Christianity, sa Kristyanismo, sa ibang pananampalataya, magaang lang ang kondisyon. Anong kondisyon? Huwag lang mahuhuli ng number 1. Ganun lang, kasimple ang kondisyon. Kaya makikita mo, si Mister nandoon sa unang kabit, pangalawang kabit, pangatlong kabit, pang-4 na kabit, pang-5 kabit, hanggang 7 kabit. Kaya pag nahuhuli ni Mrs., yung number 1, malaking gulo. Ganon na nangyayari. Sa Islam, hindi ganon. Subhanallah. Ito ay batas ng Diyos na hindi dapat kusyonin. Ang pagiging Muslim ay wala ito sa lahi, kapatid. Baka akala ng iba, marunong mag-Arabic yan, Muslim, Arabo yan. Hindi ganun. Ang problema kasi sa ating mga hindi Muslim, hindi natin naunawaan ang isang salita, kaagad natin tinatanggihan. Halimbawa, pag sinabihan tayo nung araw, sinabihan tayo, gusto mo mag-Muslim? Ayoko. Naintindihan mo bang ibig sabihin ng salitang Muslim? Kung hindi mo naintindihan, tanungin muna, ano bang ibig sabihin ng salitang Muslim? Di ba? Hindi mo ko agad sasabihin, ayoko, adaming asawa. So, ito nagiging problema eh. Hinuhusgahan ka agad. Huwag mo husgahan ka agad. Ano bang ibig sabihin mo? Tanungin mo, ano bang ibig sabihin ng salitang Muslim? At ano bang ibig sabihin ng salitang Islam? Subhanallah. So, inshallah, kung mayroong magtatanong yan, atin ito sasagutin ng malinaw sapagkat yung topic natin ay maiiba. Okay. Masyaallah. Napakaikli ng oras natin, kapatid. Na hindi natin natapos ito. Subhanallah. Lumampas na pala tayo. Lumampas na pala tayo. Mayroon pa akong yung pambabae. So, dito natin, kapatid, tatapusin itong ating topic. At ipagpapatuloy natin, insyaAllah, sa susunod na Sunday, patungkol ito sa ating yung mga tanda ng totoong relihiyon. So hanggang dito lang natin, kapatid. Maraming salamat sa inyong pag-abala, sa inyong pag-attend. Lalo na kay sa Bro JR, siguro bagong gising ito o natutulog pa. At lalo sa iyo, Engineer
Dena de la Cruz. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.